Yan, good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning mga winners. Good morning. Good morning, JR. Thank you. Kuya. Sa lahat po ng nanonood na, good morning po. Sa lahat ng manonood pa lang. Sige, connect lang tayo. Hintay po tayo ng viewers. Good morning, welcome po sa Winner Church Worship at Home. Good morning, Cherry. Good morning sa inyo. Palain tayo ng Panginoon. Okay, sige, hanap lang tayo ng pwesto natin. Magsisimula na tayo. Welcome. Okay, sige, welcome sa Winner Church Worship at Home. JP, good morning. Good morning sa inyong lahat. Pam, good morning. Pinag-pray ka namin. Good morning sa lahat. Okay, sige po. Sa loob ng 1 minuto pa, tayo po'y magsisimula na. Kunin lang natin ang ating mga viewers, winners. Sige, connect na tayo. Good morning sa ating lahat. Cheng, good morning. Good morning po sa inyo. Mami Jo, nanonood oh. Good morning po. Yan, salamat po. Hanap po tayo ng upuan. Tatapusin po natin. Sana I suggest na tapusin po ninyo ang ating pananambahan ngayon kahit po tayo naka-live lang. So, pwesto po tayo ng maayos na para din tayong magkakasama. Risa, good morning. Good morning, Risa. Julie, good morning. Salamat po sa inyo. Salamat. Muli po, kasama ko po muli ang aking mag-iina, si Pastora May, si Givert, si Leader. At narito po ulit tayo sa bahay namin. Salamat po sa kanila. Kay Kuya Leader na siyang katulong ko sa pag-ooperate ng music natin. At Feli, good morning. Alvin, good morning. Okay, 30 seconds na lang. Tayo magsisimula na. Salamat po sa inyo. Pwede nyo pong i-share na ang video natin para mapanood ng marami. At ito naman ang ating isa sa mga goal natin, na ang salita ng Panginoon ay maipahayag sa mas marami. Kung maaari sa lahat ng tao at dumating. Salamat po. Okay, Rudelin, good morning. Salamat. Mami Jo, love you too. Salamat po. Salamat po. Salamat sa panonood nyo. Salamat po sa inyo. Yan. Good morning sa bawat isa. Okay, nakapwesto na ba tayo? Sisimula na po tayo mag-worship kay Lord. Ngayon po ay first Sunday ng month ng April 5. So, salamat sa Panginoon. Halos nakaka 3 weeks na tayo ng home quarantine. Matagal-tagal na rin. Parang sa palagay ko, pakiramdam ko, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita-kita. Pero anyway, salamat sa Panginoon sa technology dahil tayo ay magkakasama pa rin ngayong umaga. So, walang makapipigil sa atin para mag-grow sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Pinupuri natin ng Panginoon. Pwede bang palakpakan muna natin si Lord ngayong umaga na siyang dahilan at sentro ng ating ginagawa ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Salamat po. Salamat. Salamat po. Okay, I think marami na po tayo sa mga nanonood dyan from Kalaka, from Kalatagan. Salamat sa inyo. Just keep on watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, salamat po. Tayo po yung magsisimula ng sumamba sa Panginoon. Okay, pwede ba mga winners na tayo sa pagkakataong ito, kung kaya po ninyo, hindi na po ako tatayo, pero kung kaya nyo pong tumayo, sige, just sit down na lang. Then, have this moment. I-grab natin ang pagkakataon to worship the Lord again. Sama-sama tayo. Magpe-play po si Kuya Leader ng music. And we will worship the Lord together. Okay, salamat po. Let us worship the Lord, Kuya. Makikiplay ng music. Ang title po nito ay Dakilang Katapatan. Let us worship the Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon.
magkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magmulaw man, makakasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magmulaw man, makaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa tamang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating tagumpay man, ay naroon daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli kami nagpapasalamat, sumasamba sa inyo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Kinikilala namin ang inyong kapangyarihan, kinikilala namin ang inyong magagawa at ginagawa sa panahong ito. Salamat po, nagpapakumbaba kaming nagpapasakop sa inyo. Ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga sarili ngayong umaga. At wala kaming ibang itinataas kundi kayo. Salamat hindi kayo nagkukulang. Salamat dahil sa gitna ng krisis na ito, kayo ay Diyos. Hindi kayo nagbabago. Alam ninyo ang lahat at kontrolado pa rin ninyo ang lahat. At dahil doon, pwede kaming magtiwala sa inyo. Ngayong umaga, ano man ang kalagayan ng bawat isa, posibleng marami ang natatakot, nagtatanong, nagpupumilit magpatuloy, maraming pinanghihinaan ng loob, marami naman din kayong pinapalakas. Iba't iba ang kalagayan namin, but stay, Lord. Nais naming magpasakop sa inyo ano man ang inyong ginagawa. In this season is beautiful. Salamat po, Panginoon, at sa aming pagsamba bilang magkakasama ngayong umaga as church sa Winner Church at kasama ng mga kapatid na nanonood ngayon, dalangin ko po ang inyong basbas sa amin, ang inyong proteksyon, ang inyong presensya, ang aming kanlungan. Kayo ang aming muog, kayo ang aming kaligtasan, kayo ang aming pastol, hindi magkukulang. Panginoon, pakipagpalain niyo po ang bawat isang nanonood ngayong umaga at
panalangin ko po na maging tapat kami sa paggawa ng pagsamba today. Kaya yung kahit nasa likod lang kami ng aming mga gadget ngayon, magbigay kami ng pugay sa inyo, magbigay kami ng pagpaparangal sa inyo. Dahil ang Diyos naming pinaglilingkuran ay Diyos na totoo. Diyos na mapagmahal, matapat, hindi nagkukulang. Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Lord. Palakasin nyo kami today. Kausapin nyo kami sa paraang kami mamumove, sa paraang kami magbabago, sa paraang kami lalakas, sa paraang magkakaroon kami ng pag-asa, sa paraang mawawala ang takot namin. Salamat, Panginoon. Muli, yaan nyo maging maliwanag sa amin na meron nga pala kaming isang Diyos na nangakong hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. To you the praises today. We worship you as Winner Church. We worship you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga winners, pwede bang ngumiti muna tayo ngayon? Ngiti. Yan. Pinakamagandang ngiti, bigyan mo nga ako ng inyong pinakamagandang ngiti. Kahit mag-isa ka lang sa bahay o may kasama kayo. Kung may kasama ka, humarap ka muna sa kanya at ngitian mo lang muna siya. Yung ngiti mo yan, kalakasan na. Kagala ka na galing sa Panginoon. Okay. Magsisimula na tayo. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakatapat. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon pong araw na ito, Sunday, first Sunday, bago po ako mag-share ng word, i-remind ko lang po kayo, mamaya po after ng word or ng offering natin, meron tayong communion. So, I thought, parang somehow, I assume na kayo ay may inihanda na juice somehow, sa isang maliit na lalagyan, and then kapirasong tinapay, para maging bahagi po tayo ng ating communion mamaya. So, yun po, ihanda ninyo ha, mamaya, bibigyan ko naman kayo ng time para kunin yung ating inihanda. Pero ngayong umaga, pwede bang palakpakan muna natin si Lord? Sige, magkakaroon lang po muna akong transition. Palakpakan natin si Lord. Glory to Jesus. Salamat po. Salamat. Ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sino ang excited sa word ni Lord ngayong umaga? Taas ang kamay. Isa pa, taas ang kamay ng excited sa word ni Lord. Okay, ikaw hindi ka nakataas ang kamay. Ulitin natin. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng excited sa word ni Lord. Yun, tumas ang kamay ng aking asawa. Salamat sa Panginoon. Tumas ang kamay ng aking mga anak. Salamat sa Panginoon. Excited tayo sa word ni Lord ngayong umaga. Ako po ay pastor na gumagamit ng mga terminologies na angkop sa panahong ito. Katulad ng dati na sinabi kong social distancing na mahalagang mahalaga. Napakakatuwa po, marami tayong topics na pinag-uusapan about this season, at yung pinag-usapan ko din dati yung tinatawag na somehow lockdown, maraming bagay. Iniisip ko nga, wash your hands. Pero ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay I am a frontliner. I am a frontliner. Sabihin mo nga sa iyong sarili, 1, 2, 3, go. I am a frontliner. Isa pa, with conviction, with feelings. 1, 2, 3, go. Okay, isa pa, mahina. 1, 2, 3, go. I am a frontliner. Sige, salamat sa Panginoon. Gusto kong matanggap mo muna ang salitang I am a frontliner. Kaya lamang, hindi tayo frontliner na lumalabas, kaya may hashtag tayo na work from home. Gusto ko pong maintindihan nyo na totoong may krisis tayo ngayon, hindi natin ikinakaila mga winners, mga kapatid, na may krisis tayo. Kaya lamang napakahalaga na may word tayo palaging pinag-uusapan galing sa Word of God or Bible, dahil ito lang ang nagpapalakas sa atin. But still, doon sa pandemic na nangyayari sa ating kapaligiran, still, ang Diyos, alam natin siya'y nasa gitna ng lahat ng ito. Hindi galing kay Lord ang coronavirus, pero ito yung totoo, inalaw ng Diyos. Wala namang mangyayari dito sa mundo nang hindi inalaw ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo makakapagpasalamat at makakapagtiwala sa Panginoon. And then I pray to God, Lord, ano ang magiging message this coming Sunday? Nung nagpe-pray po ako this week. Dahil gusto ko pong swak na swak sa inyong pangangailangan ang ipapakain ko sa inyo bilang pastor ninyo na salita ng Panginoon.
So si Lord naman, kapag humihingi ka ay hindi siya nagkukulang, siya ay nagbibigay. Hindi na po panahon yun. Di ba nung una, 3rd week na po tayo sa home quarantine. Sa mga unang linggo, syempre kinakailangan nating magbulay-bulay, ma-realize ang lahat ng bagay. Then, I realized this week, this message today. At ang sinasabi ng Diyos sa lahat ng winners, sa lahat sa atin, you are frontliners. May gagawin ka. Si Marie kahapon, nag-post sa group chat namin. Sabi niya, may isang picture na nakahiga, na nakalagay doon, nothing is impossible with God. Pero nakahiga siya. Yung sinasabi niyang nothing is impossible, pero siya'y nakahiga, walang ginagawa. No, tayo pa rin ang paraan ng Diyos para gumalaw sa mundong ito, para yung mga imposible ay maging posible. You have this kind of assignment. May assignment ka. You are frontliners. May assignment ka. Uulitin ko muna, nag-establish muna si pastor ng tutungtungan natin sa mensaheng ito para maunawaan mong you are a frontliner. Nagkataon, work from home. Hindi ko sinasabing lalabas ka dahil, nako, sasabihin ko sa inyo, ito yung tulong natin nasa loob ng bahay, pero kahit nasa loob ka ng bahay, may gagawin tayo. We are frontliners. Basahin ko muna sa inyo pag-uusapan natin. Yan, sige. If you have your Bible, grab it and open our Bible sa book of John, sa aklat ni Juan. John chapter 9, 35 to 39. John chapter 9, 35 to 39. Ito ang sabi. Okay, bago ko pala basahin para maintindihan yung context. Ang konteksto nito, yung kwento, bago yung babasahin natin, meron diyang isang bulag na ipinanganak, pinanganak siya, bulag na. So, since birth, siya ay bulag. And then, tinatanong, sino ba ang may kasalanan? Ang magulang ba ng bata kaya nabulag? Tinanong si Jesus. At minsan, nadaanan ni Lord itong bulag na ito. Isipin nyo, imagine this ha, since birth bulag. Tapos binigyan ni Lord ng instruction, ganito pang pagkaka-instruction niya, si Lord ay dumura sa lupa, gumawa ng putik, ipinahid sa mata ng bulag na ito. At ang sabi, pumunta ka sa ilog na ito, ng Silo, at maghilamos ka at gagaling ka. Yun po ang sitwasyon. And then, pagkapahid ng putik ni Jesus Christ, pumunta nga sa Silo itong bulag, at nung naghihilamos siya, siya'y gumaling. Yun po ang senaryo. Then nung gumaling, nagpa-check siya sa mga Pariseo. Alam niyo yung Pariseo? Mga Pariseo is against Jesus Christ. Anti-Jesus Christ. Sabi niya, di ba ito yung dating bulag na nagpapalimos? Sinong nagpagaling? Sabi, hindi, kamukha lang. At yun po nangyari. Humarap siya sa Pariseo, tinanong, inimbestigan, sino ang nagpagaling sa'yo? Yun po, at nabanggit yung pangalang Jesus. Kaya lamang ang problema, si Jesus ay nagpagaling noong time ng Sabat. Pag sinabing Sabat, hanggang maaari, walang trabaho noon, bawal gumawa. Kaya binatikos nitong mga Pariseyong ito, bakit ganon? Hindi sa Diyos yan. Hindi galing sa Diyos yan. Naintriga yung mga Pariseyo, naintriga, o mamaya babanggitin ko, naintriga mga Pariseyo, sino ba yung nagpagaling na yan? At dahil doon, nung pinaliwanag ng bulag, si Jesus po. At nung ipinagtatanggol ng bulag si Jesus Christ, dahil ginawan siya ng mabuti. Dahil sa pagkagawa ng mabuti ni Jesus Christ doon sa bulag, alam niyo ba ang nangyari? Itiniwalag ng mga Pariseyo itong bulag na ito. So, hindi ka nabilong sa amin. Yan po ang problema. And then ito pong passage na itong babasahin natin, pakinggan nyo mabuti. In John chapter 9, 35 to 39, ito na po ang kasunod. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Verse 37, siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Verse 39,
Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Pagpalain po ng Panginoon, palakpakan po natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Sige, winners, pakitulungan nyo ako, palakpakan natin at pagpalain ng Panginoon ang mensahe ng Panginoon na pagbubulayan natin today. So magsisimula na po ako ng word. We are a frontliners. Work at home. #work from home. Alam nyo, malaking tulong sa panahong ito ang teknolohiya, specifically ang internet. Talagang inihanda din ng Panginoon somehow itong internet para makatulong sa panahon na ito, lalo na sa pandemic na walang nakakalabas, upang patuloy na maipalaganap ang salita ng Panginoon. Kaya naman nagkaroon din tayo ng tinatawag na work from home dahil alam ng mga trabaho natin at ng mga companies natin na pwede tayong mag-send ng mga report at emails at lang lahat ng work-related things dahil may internet nga tayong ginagalawan. Kaya lamang, tingnan nyo po, may dalawang kultura na pwede tayong maranasan sa panahong ito. Ano yung dalawang kultura? Kultura na magtrabaho ng mabuti kahit nasa bahay ka. At ang number 2, kulturang ma-adapt mo yung bahay mo o yung atmosphere sa bahay mo kahit nagtatrabaho ka. Ipapaliwanag ko po yan sa inyo ngayong umaga. Nung po magsisimula ang home quarantine, marami sa atin ang agresibo pa rin sa trabaho. Sige po, sabihin natin sa mga boss natin, sige, magtatrabaho po kami. We start strong. Pakinggan nyo itong mabuti. We started strong sa lahat ng ginagawa natin. Tanda ko nga nung sinabi kong, okay, may live podcast tayo. Ang daming viewers natin. Sige, pastor, sabi nyo, sige, pastor, manonood kami. Excited ang lahat sa simula, parang we started strong. Kaya lamang, ito yung problema sa pag ikaw ay nasa bahay. Pag nasa bahay ka at nagtatrabaho ka, dati tayo ay masigla, tayo ay manonood ng live o tayo magtatrabaho ng trabaho natin sa office, ginagawa natin ang lahat. Pero dahil tayo yung merong home atmosphere, ang ginagawa natin, sige, magtatrabaho ako ng kumakain, isusuot ko yung medyas ko, magkukumot ako habang nagko-computer, magsesend ako ng report. Then somehow, yung working atmosphere ay kinakain at natatalo ng home atmosphere. Katunayan, ina-assess ko nga marami sa atin ang pumapayag na dahil medyo nagtatagal na itong lockdown at home quarantine natin, kinakain tayo ng sistema ng atmosphere ng tahanan. Pero this is my point. Katunayan, sino sa inyo ngayon ang habang nanonood ka ay kumakain ka na parang nag-aagahan ka, pero we are on worship celebration. Okay lang yan, pero sana maintindihan mo, oo nga no, dati eager ako, excited ako na walang kaharap, parang sumasamba kay Lord. Dati nung una, follow up ka pa ng follow up sa mga alaga mo, pero at this moment parang kulang na no. Dati ang galing mo, pinagbubuti mo ang trabaho mo, pero ngayon somehow baka nakakaranas yung iba ng papetiks-petiks na lang. No, ito yung punto ko. Sa panahong ito, bagamat tayo work from home, pero we are frontliners, may trabaho tayo. May kinakailangan kang gawin ng mabuti pa rin, mahusay pa rin, na kahit nasa bahay ka, ginagawa mo ang lahat sa paraang pinakababuti mo pa rin. Ito sinasabi ko, then suddenly, nagkaroon tayo ng home atmosphere sa ating mga ginagawa. Don't allow that. Don't allow that. May trabaho tayo. Ako po bilang pastor, napansin nyo siguro na gumagalaw ako at gumagawa. And I want to improve all those things na ginagawa ko. Next week, magkakaroon tayo ng iba't ibang paraan ng pag-communicate kung paano maaabot lahat ng winners at kung paano maaabot ang hindi pa mga winners. Natutuwa ako sa mensahe kahapon ni Bishop Oriel na kinakailangan mong mas maging mabuti sa panahon, mas magaling sa panahon ng crisis. Posible sa ang anak, ang crossover natin sa Wednesday. Ang crossover natin sa Wednesday is evangelistic.
So, invite ninyo lahat ng mga kaibigan nyo, kamag-anak nyong hindi pa nakakakilala kay Lord. Then, and I will share the gospel sa Wednesday. Hindi ako magbibigay ng encouragement lang, kundi I will share the good news on Wednesday. So, ang target natin ay yung mga family nyo na hindi pa nakakakilala kay Lord, mga kaibigan nyo, katrabaho nyo, please i-inform nyo sila. In practical ways and in biblical truth or ways, i-explain natin ang kalagayan ng panahon ito. Then, ang punto ko, I'm working. Hindi pwedeng mapigilan ng nasa bahay lang ang lahat ng ginagawa ko at mapahinto ako sa dati kong ginagawa. No, ulitin ko, dapat, ito sana magrema sa inyo ha, tumatak sa inyo. Ang atmosphere ng tahanan ay hindi dapat mag-alis ng atmosphere at ng katotohanan may assignment ka. Hindi ka dapat mapahinto. Tumaas nga ang kamay ng gusto mong hindi ka mapahinto sa lahat ng ginagawa mo. Uulitin ko ha, hindi ka naghihintay na matapos ang lahat ng ito nang nakahiga ka lang. May bahagi ka. Kaya ka buhay ngayon dahil may function ka. Hindi tayo lalabas, hindi tayo magiging bigat o sakit ng ulo ng ating pamahalaan. Pero may gagawin ka. Uulitin ko po ha, may gagawin ka. Hanggang mag-sink in sa isip mo, may gagawin ka. Hindi ka lang nag-iintay ng bigas. By the way, salamat sa Panginoon. Dumating na yung stub namin, mga anak. Meron na mamaya kaming makukuha 25 kilos na bigas. Salamat sa Panginoon. Dumating na. Kayo ba? Dumating na. Tapos yung kamay nung dumating na. Oh, hindi ka nataas. Hindi pa? Okay, dito po sa Santo Tomas, merong tigit-tigisang 25 kilos na bigas. Yan, sa bawat tahanan. Okay, babasahin ko po sa inyo ang isa pang verse patungkol sa tayo may trabaho. Pakinggan nyo itong mabuti. Ito ang na-share ko nung Friday sa cell group ng primary. And listen to this. This is so powerful. In Jeremiah 1:5, take notes kayo, mag-take notes kayo ha. In Jeremiah chapter 5, ang binanggit doon, sabi dito, sabi ni Yahweh kay Jeremiah, pinili na kita bago ka pa ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Uulitin ko. Pinili na kita bago ka pa ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Imagine this. Si Jeremiah daw, nasa tiyan pa lamang, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, pinili na para maging propeta. Pag sinabing propeta, ikaw ang magsasalita, hindi ka titigil dahil ang bibig mo ang gagamiting bibig ng Diyos, may sasabihin ka. Now, para tayo makarelate. Inisip ko, kung sa paraan ng pagsasalita ko, sa akin ko inirelate, please i-relate mo naman sa sarili mo ha. Itong punto ko. Sa akin, pagkakaintindi ko, Pastor Odek, pinili na kita, hindi ka pa man ipinapanganak, nasa loob ka pa lang ng sinapupunan ni Inay Bilen, pinili na kitang maging pastor. Wow, sabi ko, ang tindi naman noon. So, ating ibe-breakdown ha, para maintindihan natin, ma-appreciate natin ang word na ito. Ganito ang ibig kong sabihin. Pastor Odek, hindi ka pa na ipapanganak, pastor ka na. O, para maintindihan nyo, hindi ka pa na ipapanganak, leader ka na. Hindi ka pa na ipapanganak, winner ka na. Hindi ka pa ipinapanganak, Pastor Odek, may assignment ka na. Okay, gets nyo na. Alam ko, nagigets nyo. Hindi pa tayo, katulad ni Jeremiah, hindi pa siya ipinapanganak, may purpose, may assignment, may trabaho na para sa kanya. So listen to this. Mga winners, hindi pa tayo tao, may assignment ka na, may gagawin na tayo. Hindi pa ako nag-aaral noon, may assignment na ako, pastor na ako noon. Nung bata po, nagkasakit ako na halos mamatay ako. Hindi pa ako nagkakasakit noon na halos mamatay ako, pastor na ako. Kaya nga na-overcome, pastor na ako. Wala pa ako sa Winner Church. Actually, wala pa ako sa Winner Church. Hindi pa ako nag-aaral sa Bible School. Pastor na ako. Dahil pinili ako ni Lord sa ganung assignment. Winner ka na noon. Hindi ka pa, ito maganda. Wala pa itong COVID-19. Pastor na ako. Ibig sabihin, hindi ako dapat napapahinto ng anumang sitwasyon dahil ang anumang sitwasyong darating, bago pa man dumating ang mga bagay na yon,
pinili na niya ako. May trabaho na tayo. Pinili ka na niya. Kaya nga, we are frontliners in this season. Alamin mo kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At dapat hindi ka mapahinto. You are winners. Simula pa, hindi ka pa inilalabas sa mundong ito. So tingnan nyo, para sa inyo makarelate kayo ha, bago ka pa man maging broken-hearted, pinili ka na ni Lord. Pinili ka na ni Lord. Hindi ibig sabihin na broken heart ka, hindi ko na qualified. No, bago ka pa na broken heart at na broken heart ka na after nun, pinili ka pa rin ni Lord. You are a winner, you are a leader. Mananagumpay tayo. We have this kind of assignment. Hindi ka pa nagkaka-work, wala ka pang problema, hindi ka pa blessed, hirap ka pa manoon, pinili ka na ni Lord. Kaya nung ito'y dumarating sa aking isipan, ang sinasabi ko'y ganito, teka, oo nga no, pinili ako ng Diyos. Bakit ako hihinto? Kung sa pagpili sa iyo ng Diyos, ang bawat sitwasyon ay pahihintuin ka, di sayang yung assignment. We have this kind of assignment. And remember this, take note of this, ang pumili sa iyo ay si Lord. At tingnan nyo, kung si Lord ang pumili sa atin, He is our master, at we have His DNA. Kung DNA ni Lord ang nasa atin, He never stops. He never stops working. Hindi siya humihinto. Ang DNA natin ay DNA ni Lord. Na kahit anong mangyayari, hindi tayo dapat mapahinto. Anong nakalagay ngayon? Nangyayari ngayon? Kung ikaw sa COVID-19, sinasamantala mo ang home quarantine without doing your assignment, then na-overcome ka nitong COVID na ito. So, naiintindihan nyo sigurado ang aking sinasabi. Ito sinasabi ko, si Jeremiah ay pinili bilang propeta. Hindi dapat tayo huminto. Mga kapatid, pakinggan nyo itong mabuti. Hindi ka dapat huminto sa ginagawa mo. Paano kung ikaw si Jeremiah, you are the prophet, at ang sasabihin mo ang makakatulong sa mga tao upang sila'y mag-grow, upang sila'y magkaroon ng hope. Sa panahong ito, ang dami-daming walang pag-asa. Ang dami-daming nasa anxiety. At kung hihinto ka, kung titigil ka as prophet, wala silang matatanggap na pag-asa, wala silang matatanggap na kalakasan, hindi sila magkakaroon ng faith dahil wala silang mapapakinggan. Posible malay mo ang susunod mong sasabihin dahil ginawa mo ang assignment mo at ang iyong tungkulin, yun ang magpapalakas sa kanila. Paano kung ang prayer mo ang magpapatigil ng COVID-19? Paano kung ang paglilid mo pa rin sa panahong ito, pag-encourage sa iyong mga disciple ang makakapagbigay sa kanila ng kalakasan? Paano kung ang pag-share mo ng gospel ang magiging daan para makakilala ang ibang tao? Tapos tatahimik tayo. Jeremiah 1:5, pinili ka na ng Diyos bago pa ang COVID-19. Hindi tayo magpapahinto. Hindi tayo papahinto sa COVID-19. Dire-diretso tayo. Nalulungkot lang ako dahil hindi lahat ng tao or Christian ay ganito ang mindset. Siyempre, nung una, Pastor, di ba kinakailangan nating manahimik? Mag-reflect. I think 3 weeks, magre-reflect ka pa rin. Alam nyo bang ang sineshare ko sa inyo ay part ng reflection natin? Nung una, parang somehow, swabe lang, soft lang ang ginagawa natin. Pero alam nyo ba, sana kung paano ito ibinigay sa akin ng Panginoon, dumating din sa inyo, na lalo kang hindi titigil. Please strategize. Please make a system kung paano ka magiging kagamit-gamit kahit nasa bahay ka lang. Si Pastor Odek, nararamdaman nyo ba? Nararamdaman nyo ba na pinabayaan kayo at nagkulang ang inyong pastor sa pag-feed sa inyo? Pero, kakalungkot. Sana marinig ito ng mga pastors. May COVID o wala, maayos o hindi maayos ang sitwasyon, we are pastors. We need to feed our flocks. Sa leader, may COVID o wala, mag-aalaga ka, tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang. May assignment ka na. Nasa sinapupunan ka pa lang. Alam mo, sabi sa Lord, this man, he is a frontliner. Paglabas niyan, frontliner yan. May problema man o wala, tatayo yan.
Hindi ka pinili para lang sa mga maayos na sitwasyon. Huwag kang magpapigil. Galingan mo para kay Lord. Galingan mo. Uulitin ko. I-maximize pa natin. I hope, and this is our prayer, sana wala nang isang buwan ang lockdown na ito. Pero maging bibig ka ni Lord. On Wednesday, mag-share ako ng word ni Lord sa FB Live. Evangelistic live ito. Hindi lang winners ang inaasahan natin na magiging viewers natin, kundi ang pamilya mo. Magiging friendly po tayo nun. Pero please, ikaw, anong ginagawa mo? Naging mahusay ka na lang bang cook? Naging mahusay ka na lang bang kung anong ginagawa mo? No, may gagawin ka. Mag-post ka ng kalakasan. Ang ipinopost mo ba sa FB ay ang iyo ding job description or ang iyong work? Pakinggan niyo mabuti ang sinasabi ni tatay niyo, ni pastor niyo. You are a prophet. Nasa sinapupunan ka pa lang. Wow, tingnan niyo, I love it. I love this. Bakit? Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. May assignment ka na. Kaya pala nung bata ako, nung mamatay-matay ako sa balikat ng nanay ko dahil hapong-hapo ako, sakit po ako noon asma eh. Hindi ako napadoktor noon, sabi ng inay. Halos mangitim na raw po ako sa balikat ng inay noon dahil hindi ako makahinga. Para din COVID siguro noon. Kaya nga, dati po maputi ako eh. Nangitim daw ako sa balikat ng inay ko. Hindi na naulit. Maitim pa rin po ako. Siguro dahil bunga po ito ng hapo, tandaan nyo, tisoy po ako dati. Namimiss ko na rin po akong na ganito ang preaching ko. Namimiss ko na. Sana sakayan nyo na lang po ako. Iba pa rin pag live, no? Iba pa rin pagka yung kasama ko kayo. Pero at least salamat sa Panginoon. Ulitin ko. Sabi ni Bishop Oriel, this is the new normal. I love it. Huwag kang kikilos at sasabihin mong pag naging normal na ulit ang lahat, pagbubutihin ko. Kahit hindi pa normal. At kahit new normal ang nangyayari, give your best. Dahil pinili ka ni Lord. May new normal man o yung normal man, hindi tayo makakapili ng sitwasyon. Amen ba? Pumalakpak muna tayo kay Lord. Pumalakpak tayo kay Lord. Hallelujah. Salamat po. Alam mo, may mensahe kang sasabihin na ikaw lang ang makakapagsabi. Mas lalo kang kailangan yun. Tandaan mo kapatid, mas lalo kang kailangan yun. Iniligtas ka ng Diyos na nauna ka sa iba para ngayon maging bibig ka ni Lord. Sana nababasa mo na ang panahong ito, mas kailangan ka ni Lord. Work from home. O kita nyo na, may trabaho tayo. Realization lang po ito ha. Sana ma-realize mo, may assignment ka. May assignment ka. Huwag mong hahayaan kung ikaw ay sa leader, tapos meron kang dapat abutin. Pastor, wala kasi akong data eh. Humanap ka ng paraan para magkaroon ka ng data at connection sa internet para maabot mo ang mga alaga mo. Winners, huwag mong hayaan na ang calling mo ay magkaroon ng reason. Tatay, hindi ko kasi magawa ito dahil wala akong connection. Then, dyan lalabas ang galing mo. Pinili ka ni Lord. Binigyan ka ni Lord ng isip. Hindi para mag-reason. Kung may gagalingin ka ngayon, huwag yung galing na mag-reason out. Galingan mong gumawa ng paraan para maabot ang mga taong dapat maabot. Dahil dyan ka nilikha ng Diyos. Para dyan ka. You have this kind of assignment. At ulitin ko, ang master natin ay si Jesus Christ. He never stops. He never stops working. Diba? Waymaker, hindi siya humihinto. Kahit hindi natin nakikitang siya gumagawa siya. At ito yung ating pinupunto. In John chapter 9, si Jesus Christ ay kahit mag-isa, gumagalaw siya. He worked isolated. Tingnan nyo, pakinggan nyo itong mabuti. Kahit siya mag-isa, siya gumagawa. At tingnan nyo, dahil may problema ang mundo, bumaba si Jesus Christ,
wrapped in flesh, nabalot ng laman, ang espiritu ng si Lord ay bumaba sa laman, and then, dahil may problema, siya gumawa ng paraan, at dapat gumagawa ka din ng paraan ngayon. Ano mga ginawa niya? Siya'y nagpagaling, siya'y nagbigay ng pag-asa, gumawa ng himala, tumayo upang ang problema ay masolusyonan. So, ito yung mga DNA na dapat natin gawin. Hindi siya nanahimik. Hindi siya nanahimik. Ano ang pinag-iingay mo? Winners, ano ang pinag-iingay mo? Ano ang mga pinopost mo? Ano ang conversation nyo? Hindi masamang mag-post ng pagkain. Pero yan ba ang purpose mo? Ang ipagsigawan ng pagkain? Okay lang yon kung nagtatanong ang lahat. Pero sa panahong ito, do your assignment. Nilikha ka ng Diyos. Sinabi ba ni Lord, nasa sinapupunan pa lang, pinili na kitang maging cook. Pinili na kitang maging TikTokers. Pinili ka ng Diyos to lead other people to Christ. Now, look at me. Look at me. May assignment ka. Encourage you to think about it. May trabaho tayo. Ang trabaho natin is the work of the Father. Nung siya'y umakyat sa langit, sa iyo pinagkatiwala. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin, kaya ibinibigay ko sa inyo ang work of the Father. Go and make disciples. Preach the gospel. Ipagsigawan natin. Si Jesus Christ, ganun ang ginawa, pinagsigawan niya. Kahit mag-isa siya, kahit binabati ko siya. And then, strategically, si Lord, pumili ng 12. Pagpili niya ng 12, para gawin din yung katulad ng ginagawa niya. Work in isolation. To do the work of the Father. Kita nyo, si Jesus Christ ay pumipili. He chose 12. He selected 12 to do the same. Para gawin din ang work of the Father. Mga anak, ngayon ko lang naiintindihan dito halos. Na kaya ka pinili din ng Diyos, kaya ka sinelect din ng Diyos, is to do the same. To do the work of the Father. Alam niyo, tingnan nyo, si Jesus Christ, listen to this, isang revelation. Ang ganda nito. Si Jesus Christ, Lord, help me, Lord, help me. Paano ko ito papaliwanag kung paano ko siya natanggap? Please, listen. Si Jesus Christ, nagpe-perform siya ng miracle para makakilala ang tao. Like in Peter. Nung si Peter ay walang huli, Peter, ihulog mo ang lambat. Gumawa siya ng miracle, yung miraculous catch. Hindi para si Peter ay ma-identify sa mga taong mayayaman sa labas. Okay, nagigets nyo. Ito ha. Hindi si Lord gagawa ng himala sa tao, kay Peter particularly, para siya'y maging katulad, mayaman ka ng katulad nila, ang dami mo ng huli. Hindi para maging identify ka sa mundo, kundi para maging identify ka kay Jesus. Hindi si Lord nagpapagaling para ma-identify ka lang sa makatulad ka lang ng mga taong magagaling sa labas, yung magagaling ng tagalabas, kundi pinapagaling tayo ni Lord para maging identify tayo sa Kanya, siya na nagpapagaling. Si Peter, matapos siyang pagpalain, hindi sinabing, okay, Peter, sige, go, sumama ka na sa mga kapwa mo mayayaman. Uulitin ko, we are being set apart. Kapag tinawag ka ni Lord, kapag gumawa siya ng himala sa buhay mo, ang tawag sa atin, being set apart. Para maging identified tayo kay Jesus Christ.
Tingnan nyo, in John chapter 9, yung pinag-usapan nating bulag, isipin nyo, simula nung ipinanganak, siya'y bulag na. And then, nung siya'y pinagaling ni Jesus Christ, akala nung tao, akala nung bulag, o sige, pwede ka nang, pwede, yes, normal na ako, pwede na ako pumunta dun sa ibang tao, katulad na nila ako. Pero pansinin nyo, sabi nung bulag, bakit kahit nakakakita na ako, hindi pa rin ako bilong sa kanila? Bakit inuusig pa rin ako? Bakit ako tinatanong pa rin? Katunayan, itiniwalag pa nga eh. Kita nyo na? Pag ikaw ginawa ng himala ni Lord, kapag ikaw nakatanggap ng pagliligtas ni Lord, hindi ka magiging bilong talaga sa sanlibutan. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isipan nyo, dahil hindi ka dapat identified sa mundo. We are identified with Christ. Ang tawag doon, set apart. At tingnan nyo, pag sinabing set apart, sabi dito sa bulag na ito, sa lalaking bulag, bakit ka na, di ba ikaw yung dati nagpapalimos? Dati ikaw yung bulag? Bakit sino nagpagaling sa'yo? Na-intriga sila, who is behind this? Ako mga kapatid, pakinggan nyo ito mabuti. Gusto kong maintindihan nyo ito. Sa panahong ito, dapat maintriga ang tao. Ganito ang ibig sabihin. Dapat tanungin ka ng mga tao, bakit sa kabila ng takot na ang lahat, payapa ka pa rin? Who is behind this? Then this is our chance to share Jesus. Dapat iba ka sa kanila. Dapat iba ka sa kanila. Hindi ka katulad nilang takot. Kung sila'y takot, dapat matapang ka. Kung sila'y hindi payapa, you are at peace. Because Jesus is behind all this. Ba't di nakakakita? Si Jesus po, yung propeta, nagpagaling sa akin. Kita nyo, ano ang may papakita mong kaibahan ngayon? Ano ang may papakita mong hindi mo pag-ayon sa mundo? Marami ngayon ang takot. Magtataka, Pastor Odik, bakit positive kayo? Pastor Odik, bakit payapa kayo? Anong dahilan? Then we will say, because of Jesus Christ. Ngayon, kung ikaw ay walang pagkakaiba, takot ang mundo, tas takot ka pa rin. Walang pag-asa ang mundo, tas wala ka rin pag-asa. Anong pagkakaiba mo? Alam nyo, ulitin ko, itong para. Pinagpapala ka ng Diyos. Pakinggan nyo ito yung revelation. Pakinggan nyo ito mabuti. Pinagpapala ka ng Diyos, hindi para maging katulad ka ng mayayaman lamang dito sa mundo. Kundi pinagpapala ka ng Diyos para gamitin ka ng Diyos identified with Him. Sino sa inyo ang pakiramdam mo kahit sumasabay ka talaga sa mga katrabaho mo, kapitbahay mo na hindi Christian, pero sabihin mo, talagang hindi pa rin ako bilong eh. Yes! Gawin mo man ang lahat, hindi ka talaga magiging bilong sa kanila dahil hindi ka para sa mundo. Ngayon ko naiintindihan ang Romans 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Dahil sinasabi ni Paul, hindi ka pang mundo. Hindi ka identified sa mundo. You are identified with Christ. At dito lalabas yung ating assignment. We are frontliners. Give peace, give hope, share love, share faith sa mga tao. Maximize the social media. Mga anak, may natututunan ba kayo? Palakpak mo muna kung may natututunan tayo. Sa lahat po ng nanonood, please. Alam nyo, hindi ganito ako mag-preach kapag kaharap ko kayo. Pero this is the new normal. Then, study kung paano ka magiging kagamit-gamit. Hindi ka gagamitin lang ni Lord kapag walang COVID. Gagamitin ka pa rin ni Lord still. Kahit may COVID, dahil nasa sinapupunan ka pa lang, you are a winner. You are a winner. Hindi mo alam ang panahon ngayon. Ako mga kapatid, listen to this. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang buhay. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang buhay ng mga kasama mo. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang buhay ng mga kapatid mo, ng pamilya mo. Never stop
working. Never stop working. Do the work of God. Share the gospel. We are frontliners, spiritual frontliners. Pray. Pray. Huwag kang mapagod, huwag kang matakot na magpasa ng mga messages about salvation, about the goodness of God, about the plan of God. Kapag sinabi, bakit ba friend ang kulit mo? Bakit ka ba padala ng Bible? Yes, Bible verse. Yes, because you are a Christian. That's our part. That's our assignment. Hindi ka magpapadala lang ng mga TikTok. Only thing, I'm not against TikTok, pero Christian, huwag kang maglibang lang. Hindi yan ang assignment mo. Ang assignment mo ngayon ay maging mouthpiece ni Lord. Be a prophet. He never stops working. He never stops working. May trabaho ka, ang trabaho mo ay God's work. He is our master. Ang master natin ay si Lord, hindi ang anxiety, hindi ang fear. Our master is the Lord. Kanino ka sumusunod? Amen, mga anak? Mag-react lang kayo, mag-comment kayo kung may natututunan kayo para nakakapagkaroon tayo ng reaction. This message is for us. Natatanggap mo na ba na you are frontliner? Sabihin mo, yes, I am a frontliner. Ulitin mo, yes, I am a frontliner. Go. Isa pa, I am a frontliner. Go. Yes, I am a frontliner. Work from home. Tingnan nyo, na ako nasa bahay Work from home ang tawag dito. Kung ayaw nyong ma-broadcast sa FB worldwide, di gumawa kayo ng video. Kagabi, gumawa ako ng video, di ba? Tapos isinesend ko lang isinesend ko lamang sa Messenger, sa group chat. Kung may mensahe ako sa mga tao, I make a video, then I send that video doon sa group chat or sa chat. Di sabihin mo, huwag na lang i-post. Personal yan, PM. Ang daming paraan. Please, huwag kang maubusan ng paraan. Ang ubusin mo'y ang dahilan. Kinakailangan mo pa rin maging kagamit-gamit kay Lord. Winners, you are a frontliner. Jeremiah 1:5. Pinili ka na ni Lord. And then, tatapusin ko na dito. Tuloy lang natin. And then, itong bulag na ito, itiniwalag. Itiniwalag siya ng mga Pariseo. Tapos, nabalitaan ni Jesus Christ, kaya pinuntahan ulit. Ang sabi ni Jesus Christ ay ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ng lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya'y nakikipag-usap sa iyo, ani ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi niya ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Pakinggan niyo itong mabuti. Maraming tao ang nakakakita na physically, pero they don't worship the Lord. Until si Jesus Christ ay nagpakilala at pinahayag niya, may tagapagligtas at ako yun. Sumasampalataya ka ba? And then, nung inaipakilala si Jesus, then sumampalataya yung tao, yung bulag, at ang sabi, siya'y lumuhod at siya'y sumamba. Mga kapatid, hindi sapat na nakakakita ka physically. Ang tao, para sumamba kay Lord, kinakailangan silang makakita spiritually. At yun ang ginawang assignment ni Lord. Hindi lang siya nagpagaling physically, nagpagaling din siya spiritually. Hindi lang tayo magbibigay ng bigas, hindi lang tayo magbibigay ng tulong, hindi lang tayo magbibigay ng kung ano nung kaya nating ibigay. Ang ibibigay natin ay yung bagay na magpapaluhod sa kanila para sumamba kay Lord. And that is faith in Him. Ipakilala natin si Kristo. That's the ultimate assignment. Anong saysay kung nakakain sila pero pupunta sila sa impyerno? Ginamit ng Diyos na paraan ang physical health para magkaroon ng spiritual result. Ulitin ko.
Ginamit ni Jesus Christ ang physical health para magkaroon ng spiritual result. May gagawin tayo. We will bless people. Kahit huling pansaing na friend, huling pansaing ko na, pero share tayo. Then share Jesus. Ganyan kahusay ang Panginoon. Holistic ang kanyang approach. Isipin ninyo, nakakita pero hindi pa rin lumuhod kay Lord. Eto ha, si Lord ay hindi tumitigil sa paggawa. Patapos na po ako, pakinggan niyo ito mabuti. Marami akong narinig na kalungkutan ko lang regarding po doon sa pagluhod, pagsamba kay Lord. Sabi ng ibang mga post sa FB, pagkatapos nito, lahat kami magpupuri sa Panginoon. Tama naman, di ba? Nasumang-ayon ka nga, nag-like ka nga eh. Tapos i-share mo pa nga eh. Pagkatapos ng COVID-19, lahat kami magpupuri kay Lord. Pero ito po yung ating idadagdag dyan. Pakinggan nyo ito mabuti. Kahit hindi pa tapos ang COVID-19, magpupuri tayo kay Lord. Dahil may ginagawa na ang Diyos. Huwag nating hayaang matapos muna ang ginagawa ng Diyos. Purihin natin siya sa ginagawa niya na ngayon. Dahil may ginagawa siya ngayon. He never stops working. He never stops. Diba? Hindi siya tumitigil. Kaya pag pinatugtog mo ang Waymaker, hindi siya tumitigil. Sabihin mo, then ako, hindi din ako titigil. I am a frontliner. Work from home. Sabi ng bulag, sumasampalataya po ako. Then siya'y lumuhod. Believing requires action. Believing requires action. If you have faith in God, then worship the Lord. Trust the Lord. Ngayong umaga, tayo po ay patapos na. Gusto ko lamang i-remind yung mga bagay na wala akong points ngayon. This is just parang expository kind of sermon. Hindi, pinapaliwanag natin. Pero you have this kind of assignment. You have an assignment. You are a frontliner. Work from home. Pinili ka na ng Diyos simula pa. Noong una. May assignment ka. Ngayong umaga po, alam ko pinagpapala tayo ng Panginoon sa mga naririnig natin ngayong umaga. Huwag mong intayin na matapos itong COVID-19 bago ka magpuri. Sabi natin, pagkatapos ng COVID-19, sisigaw kami ng papuri sa Panginoon, itataas namin ang kanyang pangalan. Maganda naman yun, tama. Pero sabihin natin, tayo mga Christian, kahit nasa gitna ng COVID-19, magpupuri kami sa Panginoon, ipagsisigawan namin ang pangalan ng Panginoon. Then dyan magtatanong ang mga tao, who is behind that? Bakit kayo ganyan? Bakit napaka-positive nyo? That is the best moment to share Jesus. Nung gumaling ang bulag, bakit kayo gumaling? Anong dahilan? Bakit? Kapag wala silang nakikitang bakit ka ganyan, in a positive way, may mali. At ito lang, gusto ko matandaan nyo ito. Naintindihan ko kasi ito. Gumagawa si Lord ng himala at miracle sa iyo. Hindi para maging identified ka sa labas o sa mundo, kundi para maging identified ka kay Jesus Christ. Ang tawag doon, set apart. Ibinukod ka ni Lord para lang sa Kanya. Para gamitin Kanya. Sa lahat ng nanonood dito mga workers ng mga churches, in-encourage ko kayo, huwag tayong papigil sa COVID-19. Humanap tayo ng paraan para ang pagkatawag at pagpili sa atin noon pa mang una ay magampanan natin. Hindi tayo gagalaw. Hindi po ako nagmamalaki ha. Ito po'y biyaya ng Panginoon. Panalangin natin na makagawa ng paraan ang bawat isa. Ang mga tupa ng bawat mga pastor ay mapakain, maalagaan. Hindi tayo gagawa ng dahilan. Kasi nag-COVID-19 talagang naapektuhan kami. Lahat naman po'y apektado. Pero I pray right now, pagpalain ng Panginoon ang bawat assignment natin. Hindi lang pastor, ikaw ay leader. Sa leader ka ng 2 tao, huwag mo mamalitin, 2 lang naman yan, diyan nyo na muna. Dapat well-fed sila. Well-fed sila. You are frontliners. Ito yung mensahe. You are frontliners. Tayo po yung magpe-pray ngayon.
Pero itong gagawin natin, katulad ng bulag, ipapagawa po ko sa inyo. Pipikit natin ang ating mata habang tayo umaawit. Dahil madalas sa pagpikit ng ating mata, doon tayo nakakakita. Doon natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Doon natin nakikita ang magagawa ng Diyos. Doon natin nakikita ang limitasyon natin at ang limit at yung unlimited power ni Lord. So I beg, please mga kapatid, in this ministry time, kuya, makikiplay, patutugtugin natin ang Waymaker. Just close your eyes and pray kung ano natanggap mo sa Panginoon. Then we will pray, Lord, buksan niyo ang aking mata. Ikaw ay gagawin ka ng Diyos na hindi bulag. Gagawin ka ng Diyos na hindi bulag para maging identified ka kay Jesus Christ. You are being set apart. Sige, close your eyes now. Close your eyes, please. Sino ka mang nanonood, close your eyes and pray to God, Lord, open my spiritual eye. You can pray now. You can pray now. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Hindi siya humihinto. Play natin, Lord. Salamat po. Working in this place. I worship you. I worship you. Sing it. You waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Tayo manalangin, sige, close nyo pa rin ang inyong mata. Panginoon Diyos, aming Ama, salamat sa katotohanan na aming natanggap today. You are our God who is the way maker. You never stops, Lord. Salamat, naunawaan namin na pinili nyo kami. Simula pa, bago pa man kami ipanganak, may assignment kami. At nangyari yon nung kami ginawa nyo ng himala, ginawa nyo ng pagliligtas. Pinagpala, pinagaling, hindi para maging katulad ng iba, kundi para maging katulad ninyo. Ulitin ko po yung panalangin ito, Lord, hanggang maintindihan din ng mga kapatid. Kami po ay pinagpapala ninyo at ginagawa nyo kami ng mga himala, hindi para maging katulad ng iba lang na bless, kundi para maging katulad at kawangis ninyo. Dahil set apart kami, ibinukod, dahil may assignment kami. We are frontliners. At tulungan nyo pong makita ng bawat isang nakikinig ngayon, ano ba ang trabaho namin. Then, hindi kami mapigilan nito sa season na ito. Yan yung lumabas pa rin ang aming galing. Pagpalain nyo kami ng kakayanan at ng kapangyarihan habang ginagawa namin ang lahat ng ito. Salamat po sa mga kapatid lahat na ngayon ay nakakita at patuloy nasasamba. Hindi pa man tapos ang COVID-19, sasamba kami sa season na ito. Salamat po, purihin kayo. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wow, thank you Jesus. Thank you Lord. Glory to God. Palakpakan natin si Lord minsan pa. Salamat sa nag-i-stay. Ngayon po, bago tayo magkaroon ng communion, mga kapatid, leader konting instrumental. Punta muna tayo sa offering natin. Sige, bago nyo kunin ang inyong mga tinapay at saro, kunin muna natin yung ating mga pwedeng ipagkaloob kay Lord. So, naiipon nyo po ba? Pa 3 weeks na natin itong ginagawa. Sana naiipon ninyo para pag nagkita-kita tayo, ay may bigay pa rin natin. Ito kay Lord. Ulitin ko, nakakatukso minsan na gamitin at i-consider na maging paraan ng ating pagpapatuloy sa buhay ang ating ibibigay para sa Panginoon. Pero I encourage you to become faithful, to be faithful. Trust in the Lord more. In this season, trust in the Lord. Ibigay natin ang para kay Lord at nagtitiwala tayong bukas ang langit palagi sa mga nagiging tapat. Hindi ang Diyos magkukulang. Sabi ng Panginoon ng Bible, si Yahweh ang ating pastol. Kung si Yahweh ang ating pastol, kaya nating ipagtiwala ito sa Panginoon. Pero kung kulang ang pagtitiwala mo si Yahweh ang pastol, pwede mo sabihin, itong tithes ko ang aking pastol. O, ituturing mo siyang sa iyo. Pero ibigay natin kay Lord. Sige, kunin natin. And I will pray then. Pagka-pray natin, itabi po muna natin ulit. Kapag may nakita kayong cell leader, iabot ninyo. Then yung cell leader mag-ipon. Then iabot. From time to time, yung mga taga rito, pag sila yung mamimili, nagdadrop po sila sa harap ng bahay namin ng tithe po yung tithes namin, pakabigay sa treasurer. At binibigay naman natin sa treasurer natin, kay Ate Joy. So, sige po, tayo po ay manalangin. Hawakan natin ang ating mga tithes and offering. Lord, bless these tithes and offering. Bless this seed. Ito po'y para sa inyo. Naniniwala kaming sa pagbibigay namin ngayong oras na ito, bagamat hindi siya mapapabigay pa. Pero yamang nakataas ang aming mga kaloob at ika po ngayon, pinagpapala nyo kami. Bukas ang langit para sa amin dahil pangako nyo po yun sa Malakias 3:10. Binubukas nyo ang langit, ang budurungawan ng langit upang ibuhos sa amin ang pagpapala. At ngayong oras na ito, kinikilala namin kayo ang aming pastol, hindi kayo magkukulang. Bless this offering for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, ating tabi na. So ngayon po, kunin natin yung ating mga elemento, yung ating mga ginagamit pagka tayo nagko-communion. Kunin nyo po yung inyong mga tinapay. Ito po, may tinapay po tayo. Kaming apat ay narito si leader, si giver, ako si B. At we have this ito po. Ito yung ating saro. Papaliwanag ko lang po sa inyo ng kaunti itong sinasabi. Ang atin pong ginagawang ito ay hindi lamang para alalahanin ang first Sunday. Ang inaalala po natin dito ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos na i-demonstrate niya doon sa krus. Sabi po ng Bible, tuwing gagawin niyo lahat ng ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Ang atin pong tatanggapin ay mga simbolo, saro, juice, at tinapay.
Ang tinapay ay sumisimbolo at sinasabing ito yung katawan ni Kristo. And then yung saro, ito yung dugo ni Kristo. At tandaan nyo, bagamat ito yung simbolo lang, pag-aalaala, pero I remember this quote from the Bible, lahat ng malapatan ng dugo ni Lord naririnig. Tandaan nyo, dahil sa kanyang mga sugat, maraming dugo ang tumulo doon at dahil doon tayo nagsigaling. Ngayong umaga, pakinggan nyo itong mabuti. Sasamantalahin natin na gawin ang mga bagay na ito at sa ating pag-inom, inaangkin natin na dahil nalapatan ng dugo ni Kristo ang ating katawan, bagamat ito yung simbolo lang, pero sabi natin nga, ang lahat ng malapatan ng dugo ni Lord ay naririnig. Especially in this season of COVID-19, kapag nalapatan ng dugo ni Lord ang ating physical na katawan, we are sure na tayo'y pinagagaling ng Panginoon, pinalalakas ng Panginoon. Dahil sa mga latay ng Panginoon, dahil sa kanyang mga sugat, tayo nagsigaling. Sige, ngayong oras na ito, kunin natin, share tayo. Ito pong aking Wait na lang kayo dito sa andali. Okay? Kuha kayo, kuya. Ito, pinaghahati-hati natin. Si kuya po. God bless you, kuya. Si Giver ay makikibahagi din, Giver. Kuha ng isa. Tingin ka naman sa kanila. Si Giver po, nakabihis po sila. Si Nanay May nyo. Yan. And then, kuha na kayo, B, ng... Tigi-tigisa tayo. Sige. Kuha na lang. Okay na. O, kuya, B. Wala ka na. Giver. Okay. Mga kapatid, ngayong oras na ito, tandaan natin, mahal na mahal tayo ni Lord. At ang pag-ibig niya, i-demonstrate niya doon sa cross. Siya'y namatay, nahirapan, hindi lang para tayo magkaroon ng kaligtasan, kundi magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng kasaganaan, at magkaroon ng kagalakang espiritual. Siyempre, may katiyakan tayong sa langit pupunta. Dahil ang pangako ng Bible, pangako ng salita ng Panginoon, sa sino mang nanampalataya, siya'y may buhay na walang hanggan. Manampalataya kay Kristo, siya'y may buhay na walang hanggan. At ito yung inaalala natin ngayong umaga. Sige, pwede bang mga kapatid, hawakan ninyo ang inyong mga tinapay? Hawakan natin, itaas natin ang ating mga tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirasyo ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Salamat po. Okay na ba? Hawakan po natin ng ating mga saro. Thank you, Jesus. Salamat. Ngayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Bago natin inumin, claim na ang dugo ng Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Sabay-sabay po tayong uminom. Let us pray. Panginoon, salamat po. Ngayong umaga ay aming inaalalang sama-sama. Bagamat nasa online kami, live streaming lang, pero kami nagpira-piraso at nagbahagi ng tinapay at uminom ng saro. Dahil ang gusto ninyo ay alalahanin namin at gusto din namin ngayong panahon ito. Nalalahanin kung gaano kalaki ang inyong pag-ibig. Salamat sa inyong katawan na nabayubay. Salamat sa dugo ninyo na nabubo para sa aming kapakinabangan. Salamat po sa kaligtasang aming tinanggap, bunga ng aming pananalig sa Panginoong Hesukristo. Pagpalain niyo po ang bawat winners na naririto na tumanggap ng mga kapahayagang ito at ng pag-alaalang ito ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan.
Salamat po sa inyo mga winners. Halos tayo patapos na. I suggest na pagkatapos nito, i-share ninyo itong video na ito. Then kung wala kayong gagawin, mag-watch party kayo habang kayo may ginagawa sa bahay. Naka-play lang. Mag-watch party para marami pong makapanood pa. And I think itong mensaheng ginawa natin at narinig natin ngayong umaga ay kailangan. Ulitin ko po ilang paalala. By Wednesday, ang ating crossover. Wednesday na po tayo. Crossover. Tawag natin crossover pero terminology lang muna natin yon. Pero ibaba nyo po sa inyong family members or sa inyong friend or katatrabaho kasi sino makilala nyo na ang gabing yon ay gabi ng word ni Lord. Siyempre, tayo lang ang nakakaalam pero yun po ay magiging pag-share ng gospel. Ipapakilala natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon at ipanalangin din ninyo ako na mahamon sila at kausapin sila ni Lord para tanggapin nila at manampalataya sila kay Lord sa panahong ating gagawin ang live na yon. So ulitin ko po din, from time to time siguro para magawa ko yung assignment ko pa, namin mag-asawa, magagawa po ako ng mga video, then I will share it or post it sa FB, panoodin nyo, share nyo na lang. Inspirational, parang sama 5 minutes video, inspirational, na makakatulong or devotional para yung assignment natin ay mangyari. Hindi tayo mapapahinto nito. Gumawa ka din ng paraan. Pagkatapos nito, huwag ka lang na-bless, huwag ka lang mag-comment, huwag ka lang mag-share. Ano ang gagawin mo? Magsimula kang mag-post ng godly messages, ng mga word of God. Huwag kang mahiya. Sabi, ba't mo ba akong friend pinapadala lagi ng verse? Ano, Christian ka eh. That's your assignment. Mas maganda lang doon tayo kilala. Amen? Mahal na mahal namin kayong mag-asawa. May gusto ka sabihin sa kanila? Bati ka lang. Si Nanay Maymay nyo, may sasabihin lang. Good morning everyone! Patuloy po tayong magpanalanginan. Rest assured na we are praying for all of you po. Magpakatatag po tayo. Kasama po natin ang Panginoon. Hindi po siya magpapabaya sa atin. Walang magkukulang sa atin. Tayo po ay magtiwala lang sa Panginoon. Okay, salamat po sa Panginoon. Salamat ha. Pagpray niyo din po, ako yung magpapagupit na. Talagang walang mapagpagupitan mga kapatid. Malago na ang buhok ni Pastor na, tatay. Anyway, kasama sa lockdown yon. Ano ba, bagay po ba? Mamaya mag-PM kayo kung bagay o hindi. So sige, magpe-pray na lang po tayo. Salamat mga anak. God bless you. Mahal na mahal namin kayo. We miss you so much. Ulitin natin, we declare by faith in Jesus' name. Very soon, matatapos ang COVID-19. Take note, mga kapatid, kahapon ko, konti ang infected na natala. Pataas ng pataas, from 300, naging 70 plus lang kahapon. This is a good news. Naniniwala tayong fading na itong COVID-19. Hindi na po COVID-19 ang pangalan. His name right now is done. Tapos na siya. Declare your faith lagi. Okay, tas nyo yung mga kamay, mga anak, mga winners. Let us pray. Lord, salamat po sa natapos naming pananambahan online. Walang makapipigil. Hayaan nyo may bahagi namin ang video na ito sa aming mga alaga. May convert sa YouTube para mapanood din ng mas maayos. I-bless ninyo ang bawat ministry, especially Lord, ang Winner Church. Kalingain nyo kami. Ang Winner Church, kayo din ang pastol nito. Iglesia nyo ito. Pinagtitiwala namin sa inyong lahat. Sa aming paghiwa-hiwalay, taglayin namin ang inyong pagpapala at basbas. We claim Psalms 91. We are protected. You are our refuge and fortress. We claim Psalms 23. Salamat po. Bless our mentors, lahat ng mentees namin, all Christian churches. Bless the Philippines. Bless your creation, the whole world. We bless our government. We pray for them and our frontliners. Bless them all. And bless, Lord, even yung mga infected namin. We pray for healing and restoration, recovery. Salamat po. To God be the glory today. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you mga anak. Pwede kayo mag-PM sa akin kung gusto niyo ng panalangin. Pwede tayong mag-video call. Sabay mga pang-video call dyan. Anytime na pwede po ako, ay akin po kayong kakausapin. Bye-bye for now. May gusto kong bye-bye. Bye-bye. Tatak winner. God bless you. God bless you. God bless you.